So what's up hardcores, nandito tayo ngayon sa Vigilante. Ngayon, napansin ko maraming nagbebenta ng mga FJ Cruisers nila, no? So, magbibigay ako ng ilang mga points. Bakit? Ayaw ko ibenta yung akin. Ano yung mga nagustuhan ko at mga hindi ko nagustuhan dito sa FJ Cruiser natin. Okay? Magse-second demotion ako kay Shotty Ton Liabe, shout out. Atoy's Body Kits. Tama yung mahal na sinabi ni Shotty Ton. So, agree ako doon. Kung i-compare natin siya sa bagong Land Cruiser FJ. Although may maraming points din na maganda ang bagong Land Cruiser FJ. Pero, para sa akin, love your own. Marami rin magandang points ang lumang FJ Cruiser. So ito papakita ko sa inyo. So hardcores, uunahin natin ngayon yung mga hindi ko nagustuhan dito sa FJ Cruiser ko, no? Unang-una, ang hindi ko nagustuhan dito, pag sumakay ka sa loob ng FJ Cruiser, yan, ito ang POV na nakasakay ka sa loob. Ang di ko na nagustuhan dito, though maganda ang itsura, aesthetic wise, maganda siya. Pero itong pillar na to, yan, pag nagda-drive ka, nahaharangan niya. So minsan mag-extra careful ka sa pagligo-liko kasi nahaharangan niya yung sasakyan dyan or tao dyan or kung pwede mo mabangga, mahaharangan niya. Dahil makapal to, napakakapal. And pangalawa, yung windshield nito, talagang halos ilang dangkal lang to, 2 dangkal pa or less. So maliit ang visibility ng FJ Cruiser, lalo na matangkad pa, naka-lift, 'di ba? Pangatlo, ano pa ba? Siguro itong dashboard. Yan, itong dashboard. Okay naman, pero medyo nakukulangan kami, medyo kasami mga FJ Cruiser owners. Medyo basic. Napaka-basic lang niya. Yan. Tapos yung original na radyo nito, analog pa. Yun. Tapos yan, pati gauge siya, very, very basic. Kasi naman talaga, bakit basic? Ang tingin ko, kaya basic kasi talaga ang number one purpose ng FJ Cruiser is para ma-enjoy mo siya sa outdoor, for camping, off-roading, which is hindi mo kailangan ng masyadong high-tech na mga interior or mga electronic. Tsaka the more na mas high-tech ang electronic, mas prone na magkaroon ka ng problema sa gubat or pag may nabasa, di ba? So yun, ano pa ba? Third is, itong interior okay naman, maluwag. Ito yung sinasabi ko, like na yung sinabi ko dun sa vlog ko dun sa PIMS, so nakita ko yung bagong FJ. Para pag umupo ka, kasi laki lang siya ng Jimny. Tapos halos katabi mo na agad yung magkatabi kayo halos nung passenger mo. So advantage yun pag magandang chicks ang kasama mo, mahahawakan mo agad or madali mo siyang maabot, or yan, mas malapit kayo. And ito ang FJ na luma, mas maluwag. Si Bossy yan, tinatawag tayo. So ang FJ mas malapad, mas maluwag. Ayun. Though, syempre, mas maliit siya compared mo sa regular SUV like Fortuner. And, isa pang di ko gusto dito, itong pareho, same with the windshield, yung front windshield, itong rear windshield, ay napakaliit din. So, ang hirap. Though, aasa ka na lang sa camera, pag nag-matras ka, and yung mga pillar, lahat ng pillar nito sa gid ang kakapal. And, pag tumingin ka rin sa side mirror, napakaliit ang side mirror, ang nipis. So, pagka magta-turn left or right ka, dito sa lumang FJ, extra careful, maging alert, kasi talaga akala mo nga minsan ginigit-git ka na, mataas yung mga panels niya, so maliit lang din yung vision mo rito kahit sa windows maliit ang vision mo sa side mirror, basta mahirap siyang i-drive in a way, pero eto na, punta naman tayo. Actually yan lang naman yung mga hindi ko talaga nagustuhan dito. And syempre, last but not the least, napakalakas din sa gas. Pero miles per gallon naman daw, sabi nga nila. Ayan di ba? Ganyan yung tsura ng FJ mo, ganyan yung tsura ng kotse mo. Iindahin mo pa ba?
yung lakas ng gas. 'Di ba hindi? Is miles per gallon nga daw, 'di ba? So, hindi okay na okay. Pero pag drive mo ang FJ, wala kang ibang iisipin. Drive ka na ng drive. Like ito, 2015. Tinatakbo nito sa akin, nasa 30,000 na. Yan. So, wala kang isipin kung yung pupuntahan mo malubak, matataas ang hams, abutin ka ng malakas na ulan, baha, wala kang iindahin, hindi ka magwo-worry pag naka FJ ka. So ayan, yan ang aking take. Bakit mahal na mahal ko ang aking FJ? Bossy yan, ano masasabi mo sa lumang FJ versus bagong FJ? Dito ako sa luma. Ito, dito rin ako eh. May FJ ka na rin ba? Nag-FJ ka na ba? Sagad. Yun, ARB straight. Pero wala, pangit yung bago. Bakit yung bago? Pangit yung bago. Iba pa rin. Hindi, hindi naman tayo hater ng bago. Pero, kung i-compare lang natin, mas may advantage pa rin ang luma, no? Tingin ko, ang sabi kasi ni, nung ibang mga tropa, medyo mas matipid lang sa konsumo. Yung bago. Oo, pero sa power, pa rin. Actually, ito pa pala. Ito ang pinaka talaga number 1 na nagustuhan ko sa lumang FJ. Actually, second gen na FJ. Tama? Ang first gen yung Lolo eh. Si FJ40 eh. Tama? Yung BJ. Di ah. Pare siya ka magaling, BJ. Meron tayong bitawag dun eh. Bitawag dun eh. Basta yun. Alam ko FJ40 oh. Parang yung luma. Yung Lolo. Yun ang Lolo nila. Oo. Pare, ito kasi, itong FJ na to, made in Japan. Hindi siya, no? Yung bagong labas ngayon, Taiwan na ginawa. Thailand na ginawa. So, ang base nito, alam ko, ito, ang base nito, Land Cruiser. Ang base nun, kinuha sa Tamaraw. Hindi ko lang, nga. Tamaraw, kaya manipis siya. Pero hindi ko alam kung solid axle yun Solid axle to eh. Yes, solid axle pa to. Yun, di ko rin alam kung solid Mukhang hindi axle solid yun. axle yun. Yun nga, yun ang base nun. Ito, made in Japan. Siyempre, JDM number 1, di ba? Idol natin si Ramon eh. Idol Ramon yun. Yun nga, yung luma, ang base nun is Tamaraw Hilux, tama ba? Gusto mo makita ng talaga, JDM na Land Cruiser na icon. Putas, pinicture ko na! Pinaka na niting! Pare, pinaka na niting! Ay, di ba? Mapakita mo yun. Ayun. Yung SIR, yung mga pyesa na nakita mo na. Hindi pa, pakita mo sa akin. Spoon yun. Pare. Tatapusin ko na yung review ko or yung take ko sa FJ versus sa bagong FJ. So, sana meron kayong natutunan o bago nyo ibenta yung mga FJ nyo, pag-isipan nyo. And kung bibili kayo ng bagong FJ, Land Cruiser FJ, congrats. Maganda rin naman. Pero para sa akin, ito pa rin ang the best. Okay? Agree ako, Shotty Ton. Agree ako sa iyo. Pareho tayo, love your own. Okay, brother. Peace. Lagi sabi ko, rep hard and stay hardcore. It's what it's supposed to be. Healthy competition is what we want to see. It ain't about just cars.